My name is Kimberly Bukaw. Ang topic ko for today is according to use basic peer research. This is done purely to verify the acceptability of a given theory or to know more about a certain concept. Ang basic peer research, ito ay panaliksik at isinasagawa upang masagot ang mga tanong gamit ang teorya. Ang pangunahing layunin nito ay patunayan ang katanggap-tanggap ng isang teorya o mas mapalawak ang kaalaman tungkol ng isang konsepto. For example, according to use basic research is yung pag-aaral ng mga physicians sa quantum or machines upang mas maunawaan ng mga pwersa ng mga kalikasan kahit na walang itong kaagrang practical na applications. Applied research is conducted when a decisions must be made about specific social science, health and education, and psychology, humanities, and history philosophy. Ang applied research, ang pananaliksik itong isinasagawa upang makahanap ng practical na solusyon sa mga tiyak na problema or karaniwang itong ginagamit sa mga larangan tulad ng mga agham, panlipunan or kalusugan, edukasyons, psikolohiya or humanities, kasaysayan at filosofiya. Ang example na lang dito ang pagbuo ng mga bagong gamot para sa isang sakit. Isang halimbawa sa applied research. According to research goals naman, descriptive. Describe phenomenon that includes case study, survey, field, library, and documentary. Ang descriptive ay naglalarawan ng mga phenomena tulad ng mga case study or survey. Halimbawa na lang dito ay isang pag-aaral na naglarawan sa mga gawain ng mga mamimili sa mga online shopping. Di ba minsan bago nila inaano sa online shopping is dinidescribe muna nila para maigan nyo ang mga mamimili. Number 2, explanatory. Mga test and predictual relationship and effect or interventions. Ang examples na ang explanatory ay naglalayong matuklasan ang mga datos at hindi palubos na naglalaman. For example dito, ang panaliksik sa mga bagong teknolohiya or renewable energy. Or pag-aaral kung paano nakaka-epekto ang social media sa mental health. Number 3 is pilot study. Research on new system, new setups, or interventions. Ang pilot study ay paniliksik sa mga bagong sistema or interventions, halimbawa, pagsubok sa bagong sistema ng mga educations or bago ito ipatupad sa mas malawak na saklaw. Number 4 is evaluative. Comes up with impact, result, and effects or outcomes or assessments research. Naglalayong malaman ang mga result at epekto ng isang proyekto. For example na lang dito is yung pagsusuri sa epekto ng isang bagong patakaran or kalusugan ng mga publiko. Number 5 is yung policy analysis. Generates information relevant to policy making and its impact. Ang policy analysis ay lumilikha ng mga informations na may kaugnayang paggawa ng mga patakaran. Halimbawa dito is yung pagsusuri, epekto ng pagbabawas sa buwis or mga ekonomiya. Susunod is yung feasibility studies. Ang feasibility studies is decided to factors for viability or success for any plan or course of actions. Ang feasibility studies ay nagpapasaya sa mga salik para sa pagiging possible na isang plano.
For example, is yung pagsusuri kung viable ang pagtatayo ng bagong planta ng enerhiya. Dito naman tayo sa according to research design. Case study. Having a detailed study about one person, situations, and within a considerate unit of time. Ang case study is detalyadong pag-aaral ng isang tao or situations. Halimbawa, example na lang dito is yung pagsuri karanasan ng isang kampanya sa pag-angkop sa remote work. Pangalawa naman is yung survey. Gathering and readability large number library research and making use of working bibliography available in the library. Ang survey is pag-kolekta ng mga data mula sa maraming tao. For example, ang isang survey ay isang kasiyahan ng mga empleyado sa trabaho. Tapos, ang field research naman is field research documentary is gathering informations by examining records and documents. Ang field research, ito ay pagkuha ng mga impormasyon sa pamamagitan ng pagsuri ng mga talaan at dokumento. For example, pag-aaral sa epekto ng pagbabago ng klima sa isang komunidad. Yung panglas naman is yung participatory. The people themselves who develop their theories or participate. Ang participatory, ang mga tao ay mismo ay lumalahok sa pagbuos ng kanilang sarili sa teorya. For example, isang community-based research kung saan ang mga residente ay aktibong kasangkot sa pag-aaral ng mga kanilang kapaligiran.